ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction in billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila,
ang Department of Education. Totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, how is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na No, banat ba eh. Aba, talagang mukhang mabigat itong mga akusasyon na ito ni Inday Sara. Ang laki pala talaga ng katkong, no? Ang laki ng kangkong talaga ng mga maggugulay na taga-Congress, no? Ibang klase. Banat ba? Pakireaksyonan mo nga yan. Hindi ka marinig, Banat Bay? Nakamute ka? Nakamute ka, Banat Bay? Nakamute ka?
Hindi, kaya po nakamit yun, ganun po ang gusto nilang mangyari sa akin. Okay. Hindi, totoo, ang tanong dyan, sila ba ay magdedemanda kay VP Sara Duterte? Yan, lantaran no talaga sinabi, di ba? Dalawa lang. At ang tinong ilang bilyon yun. Yung version niyan, pwedeng tinatawag din na, kasi ito lang inalat ng executive branch. Tapos, biglang dinagdagan ng Kamara. Alam mo, hindi lang ito first time na nangyari sa administrasyon ni Marcos. Kaya nga nagkagulo-gulo sila sa Senado, naalala ninyo? Kaya napatalsik yung isa doon. Dahil din sa issue na to. Yan din yung diniscuss natin noon. Issue talaga ng budget. Kaya antindi talaga. Pagpatong. Oo, pagpatong. Nagbabago-bago yung budget na ang gumagawa ay Kamara. At diyan, tinukoy ni VP Sara Duterte kung sino yung dalawa. Again, si VP Sara po ang Duterte nagsabi nito hindi po ako. Walang iba kung hindi si Zaldico at si Romualdez. So sila talaga yung magkakuntsaba. Ang tanong, magkakuntsaba ba sa kasamaan o sa kabutihan? According to VP Sara Duterte, yung kuntsabahan nila, dagdag di umano ng budget. So si VP Sara Duterte, at hindi po yan fake news, kwento-kwento dahil meron. Tandaan ninyo, everything na nangyayari dyan, nakasulat yan yung ito lang yung budget na ng pinresent ng DepEd, tapos ito yung na-approban without even asking. So ibig sabihin, tapos biglang lalapit sa iyo, ano sasabihin? Asan yung amin dyan? Pambihira, oo. Kaya naman pala, ang lakas magdemanda, may naku, wala akong masabi. Pero mas malaki pa yung mas malaki pa yung kinakangkong nila di umano kaysa doon sa napupunta sa mismong project. Tapos sisigaw itong mga loko-lokong Makabayan Black na ang laki-laki daw ng backlog ni Inday Sara sa mga classrooms. Abay, mga hayop, magkakatsaba pala tong mga kurikong na to, no? Pero alam mo, ito sobra akong nalungkot. Hindi siya hindi siya pagdadrama, pero sobra akong nalungkot nung nalaman kong ganong kalaki ang nawawalang pera. Tapos, nakapunta na ho ba kayo sa mga public school? Nakapunta na ba kayo doon sa mga eskwelahan sa mga probinsya na kung saan wala talaga yung mga bata nakaupo lang sa ilalim ng puno? Isipin nyo yun. Kaya ba ng kalooban mo yun? Hindi. Sino ba may ayaw ng pera? Pero yung kukuha ka ng pera, tapos ang magsasakripisyo yung mga bata na hindi sila makakapag-aral ng maayos, ganon, daig mo pa demonyo nun Diba? Talagang yung pagkadidemonyo mo na mantakin mo ang nakawan mo, bata. Banat Bay, may nagsasabi sa comment section, may nagsasabi dito, hindi pala yan ako Bicol, ako muna, party list daw. Sabi dito sa comment section, ibang klase. Hindi, di ba? Kayo, magnakaw na kayo doon sa mga karsada. Magnakaw na, hindi ko sinasabing tama yun pero at least, alam mo yun, magnakaw na kayo doon sa ibang bagay, pero wag naman nanakawan yung mga bata. Pangalawa, di ba, kasama din, kaya nga, dito, nakukonfirm yung nangyari sa PhilHealth. Di ba? Confirm dito yung paglipat ng pera, na-confirm dito. So, mantakin mo, ganon yung puso ng mga namumuno dyan sa Kamara. Pera para sa mga bata, sa estudyante, sa mga pag-aaral, at pera ng mga may sakit. Asan ang puso ng mga taong namumuno dyan? Magnakaw na lang kayo sa karsada. Diba? Yun na lang yung kuhanan ninyo kasi at least yung karsada hindi magre-reklamo kung baku-baku yan o kung wala mang flood control. Pero yung grabe pati mga bata at dinadali ninyo, no wonder. Kaya nilang gawin yun sa KOJC na idamay pati yung Children's Foundation. Kasi wala talaga silang puso. Ganun sila ka-demonyo. Zaldico, baka gusto mo sumagot. Tsaka pag-demanda agad, sagot muna. Mga partner, yung mga yan, si Tamba, yung mga politiko na yan, lagi nilang sinasabi na sila ang sagot sa kahirapan ng kabataan at
Pilipinas. Pero ang nangyayari nito parang ano pala eh, kaya lang sila tumatakbo dahil ang kaba ng gobyerno, ang kaba ng bayan ng sagot sa kahirapan nila, nilang mga politiko. Nako po mga bossing, sa totoo lang, gusto pa natin pag-usapan yan pero ituloy na lang natin yan bukas sa panibagong show ng Banateros. Ano mo na, ilarga mo na. Pero bago yan, i-ano muna natin, ilinawin na natin dito na alam nyo, mga kababayan, kailangan natin bantayan itong si VP Sara Duterte dahil mabigat. May kasunod. Hindi pa tapos to, di ba? Pagkakita ko, hindi pa tapos eh. So may kasunod po ito. Bantayan nun natin na maigi to si VP Sara Duterte. Siguradong tatrabauhin yan. Siguradong Impeachment na. Oo, impeach na yan. Pero sa totoo lang, sila nga yung impeachable eh. Diba? Kaya sana, ano natin yan? Bantayan po natin na maigi yan. Huli nga pa, ano sa inyo? Ngayon, ako, ang sa akin lang naman ay bantay, yun nga, katulad sa mo, bantay lang tayo. Napakaraming issue ng bayan natin ngayon, punong-puno. Hitik na hitik sa balita at nakakalimutan na natin yung mga talagang dapat na nagfo-focus tayo ng mga balita. Huwag tayong tutulog-tulog, huwag tayong nakafocus sa isa lang. At syempre, babantayan natin itong mga congressman na may hindi magandang balak sa ating mahal na Vice President. Ay, grabe, no? Mga suga pa talaga ito, no? Wala po talaga mangyayari sa ating bansa. Kahit dagdagan pa nila ng dagdagan yung yearly budget ng gobyerno, walang mangyayari kung kakamkamin lang naman itong mga buhayang suga pa sa pera. Dapat ito yung mga tao na dapat sinusunog ng buhay, di ba? So, ito mga kababayan natin, no? Ano pa ba gagawin natin dito? Hahayaan na ba natin na ganyan na nangyayari sa kaban ng bayan? Yung mga tao na ganyan. Kung wala talaga yung pagmamahal sa bayan, sige. Ganyan lang naman ang gusto nyo, di ba? Di wala tayong magagawa dyan. Pero, ipagtatanggol natin si VP Sara Duterte dito, no? Dahil alam natin na ito ay umpisa pa lang ng laban ng KOJC, umpisa pa lang din ito ng laban ni VP Sara Duterte. So, nandito tayo at magmamasid lang. Basta kung nasaan yung tama, nandun lang tayo. Coach Oli. Ako naman may tanong lang sa ating mga kababayan, ano? Ako na-observe ko lang naman to, so kayo na bahalang sumagot kung naniniwala kayo sa tanong kong ko, parehas tayo ng observation kasi parang lumalaki itong si Tamba. Dahan-dahan po, baka mamaya bumotsyog ka ng todo, bigla kang atakihin sa puso, sabihin mo, tsamba. Pero alam mo, nakakasakit kasi sa loob, ang pera ng buong Pilipinas ay hawak isang dalawang tao. Actually, yung isa ay pinsan ng presidente at yung isa naman party list lang hindi ko nilalang party list. Pero, di ba? I mean, hindi naman talaga yan ang direktang binoto ng tao. Party list lang po yan si Saldico. VP Sara. Tapos sila may hawak ng budget. Tapos silang magdidikta kung may magkano budget kay VP Sara at hindi. At ano yung sa kanila? Tapos si VP Sara pang planong ipa-impeach. Sabi, anong nangyayari dito sa bansang Pilipinas? No? Pero ako... kapit lang po tayo at matatapos din to. Ako'y naniniwala. Wala na pong makakaawat si Sara. Magiging presidente si VP Sara whether you like it or not. Kasi kahit anong gawin ninyong ayuda, hindi naman kayo tumataas sa ratings. So yung effort nung, ito sa gustong maging Prime Minister ng Pilipinas o Presidente ng Pilipinas. Failure. Failure ang kalalabasan nyo. Tagal nyo rito, tapos nagmukha kayong
sa iba napunta si Pastor Kibuloy, same thing sa inyo, Tamba. Yung pangarap mo, wala yan. Partners. Okay, by the way, before ending, sumagot na daw si Zaldico pero bukas natin pag-uusapan yan. Banat Bay? Ayun. Speaking of, sabi nga ni Coach Oli, party list ka lang. Hindi naman ikaw talaga ang binoto ng taong bayan. At yung party list mo, nagkataon lang ikaw may-ari. Kaya sigurong labanan ng party list ito, no? Yun. Yan ang sinasabi natin. Naisip ko lang. Naisip ko lang. Sana magkaharap tayo minsan ito, no? Itong, itong si Zaldico sa Kamara in the future, ano? Hindi kasi, una-una, maraming salamat din po kay Marcoleta, kay Congressman Marcoleta. At grabe, nanindigan siya kahit siya talaga ay ginisa doon. Nanindigan siya para kay VP Sara Duterte. Kailangan natin ng mga ganyang congressman na maninindigan kahit puro buhaya ang nasa paligid. Maraming salamat sa iyo, Congressman Marcoleta. At yun lang, aking huling sasabihin sa inyo, bukas pag-usapan po uli natin yan.